how do you usually manage your money as a student? As a student, ginamanage na po akong kwarta sa pag-budgets like sa school supplies and sa atong projects sa school, like then sa pag-budget po sa food like the boarding house naman po, so ginabudget din ako kung kwarta weekly sa food, sa school supplies. So, do you track your expenses? Oo, gina-track na ko ako ang expenses through sa notes sa akong phone or gasulat ko sa akong naka-small nga notebook nga ginakuan, sulatan, butang na ko dito kung kana akong na gasto nga adlaw para makita na ko kung pila gid tanan ako ang nagasto ana nga week. So, what are your main expenses? Ang main expenses kung kuan is like para sa foods, tapos usually kay sa sa atong project sa school naipaliton ng mga materials like and sa pag-print. So, what financial challenges do you face? Ang financial challenges na nagka-face is kanang naka-short ko sa akong kwarta kay usually aside ma-dental og palit o gusto unsa sa mga akong Shopee, TikTok. Kinadala. So, do you save money? Why or why not? Yes, gasave ko og money kay para sa ako ang once sa future nako or kanang na emergency na ko'y makuha bitaw nga funds or na ko'y tigom. What have you learned about money management? Money management. Ako na-learn is like, hindi mo siya nga mag-manage yun sa imong kwarta para di kay ka mag-overspend or mugasto lang kung mugasto ka lang na mugasto nga wala na ka nakakonsin mo ang kwan nga na wala na day kay kwan day ka na wala na kay kwarta tapos na emergency wala na kay makuha bitaw like wala na kay allowance, voted kag allowance tapos imong parents kay walay extra, walay mo so kung na kay savings or na kay extra money nga na-save, na kay makuha at na kwarta. So, my analysis and interview responses is ang challenges is directly affect their daily life, especially sa kanang mga poor financial decisions na nag-lead sa stress and difficulty in meeting basic needs before the week ends. So, ang estudyante nga akong interview is na siya awareness of the importance sa prioritizing needs over the wants, but kuan ga-maintain gyapon sa og discipline remains a challenge. So, ang financial decisions niya is influence sa iyang emotional. So, ang ako ang ma-recommend is set niya ang iyang year saving goals. So, masayon it naa siya kanang saving goals para sa iyang mga projects and funds. And also, kanang i-avoid niya ang iyang impulse spending. So, mag-practice siya o 24-hour rule sa kanang pag-islista sa mga kanang important nga expenses and also sa iyang needs. And also kanang mag-save siya for unexpected expenses. Mag-set aside siya og kanang mga small amount sa iyang funds or na siya extra nga funds para lang mabuot na niya for the emergency expenses such as kanang like cash shortages sa iyang mga needs, especially nga kanang gakuan siya rent siya og kanang boarding house, so kinahanglan kayo na kanang kuan nga kanang picnic para lang na siya ma-meet niya ang iyang mga needs at the end of the day. My reflection for this interview is financial discipline is not about having a large amount of money, but about managing limited sources. So, developing strong money habits as a student builds financial responsibility that will beneficial in the adulthood. So, small consistent actions such as budgeting, saving, and mindful spending can greatly improve
financial stability, and reduce stress.